Hello guys, good evening. Welcome sa Team Perez Vlog versus Vlogs. Ito tapos family vlog din. And ito yung daily life namin dito sa US. Tapos sinishare ko din dito yung um, ano yung na-experience ko bilang isang nurse sa Amerika. Ang area ko nga pala ay sa ICU. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Marian. um, Meron na po akong I mean, mahabang experience bilang nurse. So, naka 14 years na po ako bilang nurse. At nag-migrate kami sa Amerika last August of 2023. So, at the moment, nakakaisang taon na rin kami dito. So, by the way, dito kami ngayon sa Maryland. At sa Baltimore County kami nakatira. And ako ay isang nurse under sa isang staffing agency. Hindi ko na i-disclose kung anong pangalan ng agency namin, pero kilala din naman siya na agency. So, ngayon, ang i-discuss ko lang naman sa recent na nangyayari sa immigration pattern ng mga Filipino nurses na going to US, lalo na sa mga EB3 visa. So, at the moment, nakakailang buwan na nag-release ang visa, ang USCIS or National Visa Center ng retrogression sa terms ng Philippines. So, ang alam ko na kinikater ngayon is December ata, na ngayon ay hindi nag-move yung visa bulletins. November 2022 pa din ang nakalagay sa visa bulletin natin. Lalo na sa action date para sa EB3 sa Philippines. So, ang masasabi ko lang, at hindi ako marunong mag-predict, pero yung trend na nakikita ko dati, kasi rin ako, nag-intay din naman ako. So, ako ay nagpa-schedule ng visa interview ko. Nasa Dubai kami noon. So, ang US Embassy na in-applyan namin is sa Abu Dhabi. So, yun na nga. Ang ginawa, ang pag-file ko ng aking priority date during that time is November ng 2021. Tapos nagkaroon ako na-DQ ako October of 2022. Tapos naging current yung visa ko nun, application na nag-antay ako until actually current naman siya nung time na namin sa nung November ng year na 2022, 2021, 2022 at halos some part ng 2023. Kaso nga lang, ang nangyari sa Abu Dhabi, ang tagal nilang mag-release ng visa and until alam ko ngayon hanggang ngayon ganun pa rin nangyayari doon. Kasi pinaprioritize nila yung mga nagsisik ng asylum papuntang US. So, yung trend na nangyari nung dati, current, tapos sa Philippines lagi silang nagre-release ng ng interview date. So, inabot din na kami ng 7 months bago namin makuha yung chance na ma-interview kami sa US Embassy. And yun, na-approve naman siya agad. So, ngayon, ano ba yung dapat ninyong gawin habang naka-file na kayo ng priority date ninyo, may PD na kayo, yun yung tinatawag na PD, nag-aantay pa kayo maging current. So, at the moment siguro, ang ina-advise ko, kung wala pa kayong IELTS, mag-IELTS na kayo. Kung kailangan nyo ng tulong sa IELTS, i-message nyo ako kasi meron akong coach, si Coach Bryle, na IELTS coach siya, na makakatulong sa inyo, parang thorough coaching sa, di ko promote ng bongga ha, pero sa murang halaga na naman. At in-depth siya magturo. Yun ang una mong gawin, mag-IELTS na kayo. Tapos, kailangan mo mag-ipon.
So, baka kasi, alam mo yun, ang isipin na lang natin kung bakit hindi rin naging current ang visa bulletin at this point is, siguro, binibigyan ka pa ni God ng chance na makultivate pa yung mga skills mo na dadalhin mo sa Amerika para pagdating mo dito, hindi ka mahihirapan. Second is, alam mo yun, sa good side na rin na makasama mo yung relatives mo dyan sa Philippines o nasaan ka man ngayon. Mahirap kasi mamuhay dito ng kayo lang, lalo na yung mga magmamigrate na wala namang kamag-anak kagaya namin na malapit. So siguro spend time talaga sa family, and siyempre the best is yung baka ito yung reason na kaya na medyo may delay pa din is kailangan mo nang mag-ipon kasi guys, napakalaki ng cost of living dito sa US. Mabigat talaga siya. If nagtatrabaho ka lang na this point, ikaw lang ang single earner, mabigat siya. Tapos, sa situation ng mga staffing agency nurses like myself, mas mahirap siya. Kasi, alam mo yun, hindi ganun ka-taas yung sahod natin sa normal, sa direct hire nurses. Ang isa pa ko na pwedeng kasi encourage is, yun na nga, mag-ipon kayo ng budget nyo kasi mahal ang apartment dito. Kung papunta kayo dito sa Maryland, sa Baltimore County, ang ranges ng apartment dito kapag 2 bedrooms is nasa $1,700 to $2,200. Kasi di pa kasama din yung mga utilities and bills natin. For instance, yung kuryente, nasa range din yan ng mga 150 to 200 kung minsan. Tapos yung groceries, guys, ang mahal na ng grocery dito. Inflation, sobra na siya. Para na siyang, ano mo ba, through the roof na ang halaga ng grocery dito. And yung car payment mo, kasi syempre kailangan mo magkaroon ng kotse sa mga kaganit, depende na lang kung city yung living mo, pero napaka-importante talaga may kotse dito sa US. So yun yung mga dapat mong iisipin na gagastusin mo, kasi ang ang pagkuha ng apartment is talaga nire-require ka mag-deposit. Tapos minsan magsabihin pa may advance pa niyan. So, at least, habang nag-iintay ka, kung may work ka naman sa Philippines, di ka muna nagre-resign, may chance ka pang makaipon ng malaking halaga na magiging startup mo dito sa US. Tapos, isa pa na nakakapag-worry din kasi ilalabas ko na lang din yung aking opinion. Huwag niyo akong i-bash, okay? Kasi magiging stricto talaga kasi ang nanalo ng presidente is si Trump ulit. Knowing Trump sa previous serving time niya is sobrang higpit niya sa immigration. Ayaw niya ang mga illegal immigrants. Sa atin wala naman talagang problema yun pero yung mga policies na mag-encourage sa mga gustong mag-migrate dito sa US, I might say mas mahihirapan tayo. Kasi yung kung Democrat yung nanalo, alam mo masyadong lenient sila kasi nga democratic, open sa lahat, hindi sila close-minded. Si Trump is more on talagang maka-America, yung parang gusto niya is kung ano yung benefits na nakukuha ng America na nanggagaling sa taxes ng people, gusto niya para lang sa America. So, yun, may mga crackdown siya na gagawin kapag nag-start na siya at lumipat na siya sa White House, mag-start na siya sa kanyang presidency sa January next year. Doon na, sabi nila, at yun na nga yung ina-announce ng kanyang parating na government is nationwide crackdown of all illegal immigrants. Hindi naman tayo sa mga nandito na sa US, syempre, nasa legal naman tayo, legal yung papers natin. Hindi naman natin dapat yun itatakot.
Yun na nga. Comment down below kung anong maka-comment nyo. Anin masasabi nyo, yung ano opinion nyo tungkol doon. And, yun guys, habang nag-iintay kayo sa pagpunta niya dito sa US, pinagpipray ko na sana hindi na yung magtagal na maging current na rin yung visa ninyo na inaantay nyo, kasi lahat tayo nangangarap na mamuhay rito. At yun nga, so baybayan nyo na lang yung channel namin para maka-share pa ako ng mga ideas and tips na mga need nyong gawin bago kayo pumunta dito sa USA. Okay, sige guys. Thank you. Bye!